sabi niya maghahanap tayo ng another way, maghahanap ng another employer, ganyan. Since meron pa naman kayong 7 months, valid pa naman yung contract niyo for 7 months, ganyan. So, may nahanap naman na trabaho pero sa asawa ko. Pero yung asawa ko kasi, sa ibang province mapupunta. Hindi siya sa mismong British Columbia, which is maghihiwalay kami ng asawa ko kasi Maghihiwalay. nakatali pa ako sa contract ng 7 months sa employer ko. So yung asawa ko, aalis na. Pupunta na doon sa employer. So syempre, maghihiwalay kami. So parang sabi ko, ba't maghihiwalay kami? Eh, ganun din yun. Kumbaga parang matatapos na rin yung contract ko. So, On that scenario guys, of course, meron tayong sari-sariling take dyan, no? Kasi kung meron naman palang opportunity yung husband niya, yun nga lang, sa ibang province, marami tayong nakikita na nagsishare niyan dito na talagang naghihiwalay, no? Kasi nga may better opportunity yung isa doon sa ibang province at ikaw naman kailangan mo dito magstay. Meron yan guys. Pero kasi marami din kailangang i-consider yan. Halimbawa kami, no guys, meron akong kasama mga bata. So, hindi option talaga sa amin na mag-asawa na maghihiwalay kami ng province, parang ganon. Sa kanila guys, nag-a-assume lang ako, no, na let's say, wala silang kasama talaga mga kids. So, medyo madali sa kanila na mag-adjust, no, na temporary lang naman na magkakahiwalay muna sila para lang talagang ituloy na magkaroon pa sila ng visa dito sa Canada until maging permanent resident sila. Pero again, kanya-kanya naman talaga tayo dito. Hindi natin alam at mas gusto talaga nila na they are together and walang mali doon guys.